Maraming salamat sa ating pagpapasyang tapusin ng maghapon, tapusin ng buwan ng Pebrero, huling Biyernes po ngayon, at ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ika-10 araw na ngayon, sa pagdalo natin sa banal na misa dito sa dambana ng ating Poong Jesus Nazareno, ang dambana at tahanan ng bawat Pilipino. Napakaganda po ng ating mga pagbasa. Wala akong tulak kabigin. Punong-puno ang aking kaisipan ng mga pagninilay. Kaya meron ho akong isang sisimulan. Bahala na kung tayo abutin pa ng oras. Na ayaw ko pong palampasin dahil this must be a grace moment for me to realize this very beautiful inspiration. Kanina lang po, sumapit sa akin habang ako'y naririnig sa mga pagbasa. Ang sabi po, balikan natin yung ating salmong tugunan. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Ulitin natin. Walang kopya dyan. Hopefully memorize na natin. Hiling namin, di mo nga memorize, Father. Kaya nga pinapaulit ko sa inyo. Hiling nami yung limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Pakiusap, Lord, kalimutan mo na lahat ng kasalanan namin. Ito po ang ating dasal. Naisip ko, sumagi po sa aking inspirasyon at pag-iisip, na kung ito ang ating dasal, ano kaya ang pwedeng tugon ng Diyos? At bigla akong sumagi sa aking isip, kung ito ang ating panalangin sa Panginoon, hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Isa lang ang marahil sagot ng Panginoon, huwag mo nang ulitin. Tama? Kasi pag inulit ho natin ang atraso o kasalanan, nananariwa, nagiging buhay ang kasalanan. At hindi lang yon, mauungkat ang lahat ng nagawa sa nakaraan. Ultimo lihim, maging ang pinakatago-tago at matagal nang ginawa, mauungkat. Kaya kung gusto natin na talagang sadyang malimutan, mawala sa ating alaala, at hindi maalaala ang ating mga dati pang atraso at kasalanan, isa lang ang kasagutan. Huwag mo nang ulitin. Yan ang tatak ng pagsisisi. Diba? Sa araw-araw ko hong pakikinig ng kumpisal, napagtanto ko na pangako pala ang ating prayer of contrition. Pangako pala ang ating dasal ng pagsisisi. Kung saan dito natin dinadasal na ako'y tatalikod na sa lahat ng tukso, lalayo na sa lahat ng kasamaan dahil ayaw ko nang muling sirain pa ang ugnayan sa Panginoon. That's what basically, more or less, the prayer of contrition, ang panalangin ng pagsisisi. Pangako. Ang pangako ay dapat tinutupad. Ngunit sa oras na ang pangako ay sirain, kalimutan, hindi tuparin, inulit na naman ang kasalanan, nanunumbalik sa Panginoon, sa alaala na tayo'y nagkasala at tayo rin mismo nabubuhay ang damdaming the guilty feeling, nananariwa ang pagiging ako'y nakukonsensya. Kaya napakaganda hong balikan natin ang ating Salmo Responsorio. Sige nga, memorize. Ulitin natin ang Salmo Responsorio. Father, may kopya ka eh. Pasensya na ho, mahina na memory ko. Hiling nami, huwag limutin. Hiling nami, iyong limutin, tanang kasalanan namin. At ang sagot ng Panginoon,
huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang alalahanin, huwag mo nang sariwain, huwag mo nang ipaalala sa akin, sa Panginoon, na nagawa mo ito dahil manunumbalik ang lahat ng ating mga di kagandahang karanasan na tayo'y may sinirang pangako at tayo'y may pinagwalang bahalang ugnayan. Kaya sana ho'y maging dasal natin ito ngayong Kwaresma. 10 araw na, 40 days of Lent, isabihin 10 days down, 30 days more to go. Hindi sa tayo ho'y nagmamadali, kundi para tayo gabayan. 10 araw na pala ng Kwaresma, may nangyari na ba sa aking maganda? At sana ito ho ang maging paalala sa atin. Hiling namin ay iyong limutin tanang kasalanan namin. At ang tugon ng Panginoon, huwag mo nang ulitin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.